we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. Ikaduwang bulan na umento sa kada kilo nin LPG, epektibo na ngunya na bulan nin Oktubre. Diskarte kan pirang konsumidor tanganing makatipid. Aramunta sa report ni Chris Novello. Apuera kan sunod-sunod na paglangkaw sa presyo kan mga produktong petrolyo. May paglangkaw man sa kada kilo sa liquefied petroleum gas o LPG. Epektibo kan Oktubre 1 susug sa oil companies, haros 4 pesos ang inilangkaw sa kada kilo kaini. Buot sa bihon, ang dating presyuhan kan Setyembre na 913 pesos sa 11 kilograms na LPG, minaabot na sa 957 pesos o may labi 40 pesos na paglangkaw sa ngunyan. Ninhuli kan panibagong aumento sa LPG asin paglangkaw man kan presyuhan kan mga barakalon. Nilalao man nasubot kan perang LPG distributor na posibleng magbawas ang magbakal ng LPG sa sainda. Siyempre po sa mga PO sa buhay, then did afford mag-order kung sa budget man lang. Nagralangkawan po mag-araw kang bagas. Posible man subot na magdagos-dagos pa ang paglangkaw kaini, ninhulitan na gadangadang na ang holiday season. Ang karinderya man na ini sa Naga City, ninhulikan pagmahal kan LPG. May pangalternatibo na subot sa LPG sa pagluto, nga ni makameno sa gastos. Ang gamit kaya ni na Epifanio sa pagluto, ang kala na nagagamit nin used oil. Ako lamang ang naititipid, unang-una, ang ginagamit kong oil itong mga pinagmantikaan baga sa mga tabakang uri. Kung ikukumpara subot sa LPG na inabot sa nanintulong aldaw na garamitan, ang use kalan na ini, ang 1 litro, minaabot din 1 aldaw na garamitan. Pigsyerto man kan mga otoridad na salbado ining gamiton asin inirekomendar na pangalternatibo sa LPG. Ito po, very safe. Ang dahil lang talaga safe, ito bagang pagbasang-basang kang paggamit. Iyan nahihiling nindong kalan, ang gamit po dyan use oil. Igwa po siya ng preheater. Igwa siya ng source ng doros. Kaya agaro sa kusinilya, agaro man lang siya stove. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. 150 pesos na wage increase kan mga obreros sa nasyon, hurot kan sarong non-government organization. Uyan report ni Jessica Kalinog. Pigtutulod ngunyan kan Federation of Free Workers, sarong non-government organization na maaprubahan sa Kongreso ang hurot nindang 150 pesos na wage hike o dugang sa minimum wage kan mga obrero sa bilog na Pilipinas. Tuloy-tuloy po ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin pero hindi po nakakasabay yung sahod. Kaya nararapat lang po na 150 pesos yung ating makuhang dagdag para sa lahat ng manggagawa sa buong bansa. Sa panahon nga ni ngunyan, maswerte na ang mga igwanin regular na trabaho na sa urual daw, igwan ang gani na ipupuli sa pamilya. Sigun sa 40 anyos na si Michael, mantang dakulang tabang naman ang minimum na sahod niya sa construction. Kung madudugangan pa ini, mas makakaginhawa man ang sa iyang pamilya. Kasi man mabukan, dahil ka madagdagan, at maglanggaw dawa. Sa grabe bagang pagtiyos kang sa tuyang mundungon yan. Kasi naghabukan dagdag nahan, siyempre gabos naghahangad man kayan. Magiging dakulang kagianan man subuot para sa 28 anyos na si Rolly kung mas malangkaw paan sa indang sahod. Urog na ngunya na nagkaklase naan sa iyang matuang aki. Nakakatabang-tabang naman, basta itong tamang mag-budget lang, mabudgeton lang. Nakakakaano naman, kasya-kasya ma'am. Sigun sa Department of Labor and Employment Bicol, ang minimum wage sa rehiyon nasa 365 pesos sa ngunyan. Alagad pigaadalan man kan Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang petisyon na wage increase kan sarong unyon sa rehiyon. Nagkaigwa naman in public consultation kaini sa anom na probinsya. Kaibanan ang pirang mga employer asin obrero.
para makuha po natin yung kanilang mga posisyon kung ilan po yung gusto nila or pinopropose po nila na amount as to the increase or adjustment sa minimum wage. Kinuha din po natin yung sentiments nila kung bakit kailangan ganito yung amount or bakit ito yung pinopropose nilang amount. Maagi pa man sa evaluation ang mga rekomendasyon na natipon sa consultation, asin ang mga ini ipapasa sa National Wages and Productivity Commission. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Pirang senior citizens sa Naga City dai pasubuot aram an mapadapit sa early voting hours sa papaabuto na eleksyon sa Oktubre. Comelec asin Oscar Naga papakusugon pa ang pagdiseminar nin impormasyon sa amay na pagboto kan mga senior citizen. Uya ang report ni Chris Novello. Bulan ng Hulyo kan inanunsyar kan Comelec na Naga City asin Muntinlupa ang napili como pilot area kan early voting hours sa mga senior citizen. Kay banda na ang PWD asin mga bados. Alagad may pirapang senior citizen sa syudad na daipan na impormara na pwede palang sindang makaboto ning amay. Siri na sana ni Nanay Victoria kan Barangay San Francisco. May yung sa mga nag-i-inform na araw kaya na maamay. May yung pa man na ang barangay, na ang may pa kung siguro baka dahil pa talaga na Katakod kay ni, mas manapapakusugon asin papahiwason kan Office of the Senior Citizens Affairs Office sa OSCA asin Comelec Naga ang dapit sa early voting hours kan mga senior citizen. I-continue ang dissemination kan information. Kaya siguro man nabas ka officers and president, padagos ang samo yung pag-disseminate kan information kaya. Coordinate na po ako sa Senior Citizen Office, sa OSCA, then sa PWD Office, sa PIDAW, nag-coordinate naman po kita para po ma-informaran po si mga miyembros. Sa datos kan Comelec Naga, labi 22,000 na senior citizens ang pwede mag-aprobitsar kan early voting hours, mantang nasa 929 man ang mga PWD. Apwera kan mga senior citizen, PWD asin nasa 6 na bulan ng mga bados, pwede man na makaboto ning amay ang mga kaibanan kaini po na alas 5 hasta alas 7 ning aga. In kaso magin magayon ang turnout kan early voting hours sa mga syudad kan Naga asin Muntinlupa, posibleng ipautob naman ini sa masunod na eleksyon sa enterong nasyon. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Sa natatapos pa sa ng regular Anbank session kan Setyembre 27, para mientras na pigpangalad kan Commission on Elections ang Barangay Assembly Day asin Barangay Assembly sa luwas kan campaign period. Pigpapagirumduman kan komisyon ang mga imbweltong barangay official na ang Barangay Assembly dapat sa nanggibuhon sa mga obhetong nakapalaog sa Local Government Code asin Omnibus Election Code. Pigtawan doon man kan Comelec na ang mga incumbent na barangay official na kandidato para sa 2023 barangay asin sangguniang kabataan elections pwedeng mapanimbag sa election offenses oras na gamiton ang Barangay Assembly para sa pangangampanya o anuman na political activity. Paglibot kan K9 unit asin pagbandilyo dapit sa pagkausanin huma sa seguridad kan eropuerto. Pira sa mga lakdang na regular na pigigibo kan kaap asin kapulisan sa Naga Airport. Magin sa bus terminal mahigot man subuot na pigpapangalad ang pagsuba manungod sa bomba o ano pa man na huma sa seguridad. Ang detalye aramon ta sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica. Kate, nagpapadagos pa sa ngunyan ang investigasyon sa nangyaring insidente nin bomb joke sa Bicol International Airport kasuudma asin katakod nga ni kaini liwat man napigtawan doon kan mga otoridad anlay na nagpapangalad asin mapanimbag sa mga masuba dapit sa bomba o presensya kaini sa inman na lugar. Katakod ka nangyaring insidente nin bomb joke sa Bicol International Airport kasuudma, nagsairarom sa debriefing ang mga imbweltong responder. Digdi nahiling man kan manhamiento kan aeropuerto asin kan Civil Aviation Authority of the Philippines ang mga kaipuhan pang i-improve o pakarayon sa execution kan sa indang mga interbensyon. Doon naman sa mga pasahero po, iwasan po natin na magbigay ng mga jokes or mga any attempt or any statement regarding na mag-jeopardize ng security ng ating aviation. Kasi kahit sabihin natin na biro lang, pero we take it as
very seriously. Mula po sa mga bomba, dahil ito po ay may kaukulang parusa na 5 taong pagkakakulong. Antes pa man maglaog sa departure area sin passenger terminal, ang mga biyahero sa Naga Airport, pigpapagirumduma naman kan Airport Police dapit sa Presidential Decree 1727 o an anti-bomb joke law na nagpapangalad kan pagpalakop nin malisyoso o salang impormasyon manungod sa huma kan bomba, mga pampasabog, asin kaparehong gamit sa sarong lugar. Dawa pa nga ni iyan, pasubasa na. Kasi magkakapanik po yung mga air travel passengers natin dyan. Kaya at the same time, magkakakos po rin yan ng harm to the air riding public. Regular man na nagkukondusir nin Food Patrol and Aviation Security, siring man ang paneling kan K9 unit sa bilog na airpuerto, nganing masiguro na mayo nin makakalusot na mga pigpapangalad na gamit, kabali na ang mga badil asin patarom. Mayo pa man subuot ni nairehistrong dawa anong insidente o huma sa seguridad kan Naga Airport and manhamiento. Asin lugod, day na talaga sinda makarehistro pa kaini. An anti-bomb joke law. Mahigot man na pig-implementar asin pig-obserbaran magin sa Bicol Central Station sa Naga City na urual daw pigruruso kan mga biyahero na palaog asin paluwas sa Kabikolan. Ini po bagang Bicol Central Station, sarong terminal. Magsuba ka lang dyan na magkaigo po. Magkakausap po ining panic, na concern po ang mga tao magkakasiribot. Gabos po, bako sana po mga pasayro, kundi po si mga nagatrabaho sa terminal, si mga tindahan, may mga transaksyon. Iyon po yung magiging maapektuhan po kan mga idaw po sana sabi kan pasuba sana. Bako man suba-subakit ang kakahampangon kan si Sayman na mabalgar sa Presidential Decree 1727 o an anti-bomb joke law. Ano papatotoohang nagbalgar kaini o nagsubadapit sa presensya kan bomba o iba pang explosive devices sa paagi man iyan kan pagtaram, pagsurat, text o iba pang mga paagi pwedeng makulong nin hasta 5 taon asin pabayadon man nin 40,000 pesos na penalidad. Kate? Jos Mabalos, Jessica. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Gadan ang sarong 57 anyos na lalaki makalihis maligis nin SUV sa Maharlika Highway kan Barangay Talubatib, Labo, Camarines Norte. Binisto ang biktima na si Alexander Bitangkor na sarong barangay tanod sa lugar. Huli sa malalang tama na sinapo kan biktima, tulos ining binawian nin buhay. Sigun sa report, makalis mabangga ang biktima, tulos na nagdulag ang may sadiri kan SUV. Alagad huli ta nawalat sa lugar ang plaka kan lunadan, kaya tulos na nasusug ang driver kaini. Sangunyan nasa kustodiya na kan mga otoridad ang nasambitan ng driver para sa maninigong disposisyon. Kaya kung saan, yun na lang pong patay ang inabangan at baka mabangga. At madilim po ay, madilim siya dyan sa gilid na yan. Kaya kung saan, binantayan pa yun ng asawa ko para huwag madaanan. Arthritis, diabetes, asin osteoporosis, pirasa na sa mga common na helang na pwedeng makua kan mga senior citizen. Importansya kan regular na medical consultation, urog na sa mga nagme-maintenance na mga senior citizen, tinawan doon kan sarong health expert. Uyan report ni Chris Novello. Arthritis, diabetes, osteoporosis, asin iba pa. Pirasa na ini sa mga common na helang na pwedeng makuakan sarong senior citizen. Mga helang na pwede subot na malikayan asit mapreventaran sa pagkakaigwan ng regular na konsultasyon. Kaya ang 74 anyos sa sinanay Salvacion kan Barangay Santa Cruz, inaprobit sa ranaan libreng medical consultation kan City Health Office katakod kan Elderly Filipino Week. Matry ako tumahagal ako ning ko yan, pang vitamins. Apwera kinanay Salvacion pira pang senior citizen ang nagaprobitsar kang nasambitan ng libreng medical consultation. Kasi ang ating mga seniors, lahat na yan halos may mga maintenance medication. So dapat na-monitor natin kung na-maintain ba nila yung mga gamot nila, kung yung mga maintenance ba nila, epektibo pa.
Importante man subot ini para maaraman kung may kaipuang adjustment sa medication kan sarong senior citizen. Digdi man subot na araman kung kaipuan pangidagos o daina ang medikasyon kan sarong may edad na. Every 6 months is good enough. Hindi pwedeng once in a while. Hindi siya effective ng ganun. Inabisuan man kay ini ang mga senior citizen na sunuton ang sinasabi kan mga eksperto. Siring na sanakan pag-ehersisyo, pagkakanin tama asin pagtumbar ng maintenance na bulong. Inulit epektibo pa man giraray ang kasabihan na prevention is better than cure. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Pasado alas 5:30 kasubagong aga kan magtama sa Sursulnupan kan Batuan Masbate ang 4.8 magnitude na linog. Namatean man ini sa manlain-lain na lugar sa probinsya hasta sa pirang lugar kan Albay asin Sorsogon. Saro sa may pinakahalangkaw na intensity ang namatean sa syudad nin Masbate na nag-abot sa intensity 5. Alagad mayo man ni nairehistrong danyo sa syudad base sa kinundusir na inspeksyon kan CDRRMO. Sa ibong kaini, nagkanselar man in klase ang DepEd Masbate sa gabus na level para sa inspeksyon sa gabus na school building. Obheto kaini na masyerto ang seguridad kan mga paratukdo asin estudyante makalihis ang nasambitan ng linog. Kasi lumindol nga because of the intensity 5, automatic naman po ang guidance sa amin per DepEd Order numbers 37 series of 2022 ay pag ganyan na ang sitwasyon, the principal of course has the authority to decide depending on the situation. Mga kapuso, nagdadanay pa ang epekto kan bagyong Jenny asin southwest monsoon o duros habagat ngunyan na aldaw. Sigun sa Pag-asa daw harayo pa sa kadagaan ang mata kan bagyo, nakakaapektar na ini sa pirang parte kan northern asin central Luzon ang mahiwas na panganuron kaini. Ang pigpakusog na habagat man ang nakakaapektar sa mga probinsya sa sulnupang parte kan central asin southern Luzon asin Kabisayaan. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Batanes. Mantang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Cagayan, Cabale, and Babuyan Islands, norte asin sirangang parte kan Isabela, Apayao, norte sirangan kan Abra, norteng parte kan Kalinga asin Ilocos Norte. Warak-warak na pag-uran ang piglalaoman sa Sorsogon, Albay, Camarines Sur asin Masbate, ngunyan na aldaw. May pag-uran man sa iba pang parte kan nasyon, ngunyan na hapon asin Banggi, kaya maginandam po kita mga kapuso. Tribute video para sa nagadan na ido sa Talisay, Camarines Norte na nakipaglaban subuot sa Cobra. Nag-ani nin mga positibong reaksyon sa publiko. Ang istorya aramunta sa report ni Rosie Nieva. Arual daw naging parte na kan buhay kan fur parent na si Randy Abante kan Talisay, Camarines Norte ang sa iyang atama na ido na si Coco. Sa inman magduman, pirmi iningyaon para sa iya, asin garo tao pangani subuot na nagdadangong tuyong pigkakaulay niya. Alagad ang maugmang panahon na ini, ang matinir na sa ng storya para kay Randy. Ini makalis magadan si Coco makalihis makipaglaban sa sarong Cobra sa laog mismo kan sa Indang Farm sa Barangay Santa Elena. Istorya ni Randy, kasabay mismo kan Family Day kan maabutan niya si Coco, nagadana, mantang kataid ka ini ang sarong gadan man na Cobra. Wala ako na si Coco, ipinag-sacrifice niya yung sarili niya para iligtas kung sino man yung nandito sa amin sa loob ng bakura namin. Kaya kasabay kan sa iyang pagmundo, nagibo nin tribute video si Randy kung saan pighiras niya digdi ang mga maugmanindang pigibahan kan sa iyang ataman. Nag-ani man ini nin mga positibong reaksyon sa mga netizen. Yung mga aso natin, parang tao lang din sila eh. Yun nga lang, hindi lang sila makapagsalita ng salita natin. Pero alam ko kapag kinakausap natin sila, nakikinig sila at naiintindihan nila yung sinasabi natin sa kanila. Sa ibong kan kamunduan, nagpasalamat man si Randy sa publiko na nakaapresyar sa iyang simpleng tribute para sa nagada na ataman na pigkukonsiderar niya ngunyan como herwe. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia.
Iniyang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Iniyang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Tulong personang lunad kan sarong van lugadan makalis aksidenteng mahulog sa haros 40 feet na ampas sa Piuduran, Albay. Mantang sa banwaan Daraga, sarong truck na may kargang mga kopra anawaranin preno. Si Chris Novelo nakatutok. Pigtarabangan kan mga personahe kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Piuduran na maisakat halisan na sa 30 hasta 40 piang ampas na ini sa barangay Mamlad-an sarong 4x4 van. Sa impormasyon kan opisina papuli na sa barangay La Medalla kan kaparehong banwaanan van kan puminutok ang rueda kaini sa inutan rason para dagos na ini mahulog sa ampas. Lugadan ang driver asin duang iba pang lunad kaining amigo. Nahulog po siya naman sa gutter. Saan tinampo po naman one lane na. Nahulog siya naman sa kung saan. Ikaw yung mga balagon na may mga batag. Kaya medyo malumoy. Tuminawasin sa dako lang ka po. Yun ang kakausa. Kung natatadasin din nahulog naman sa pinakairarom. Tulong persona naman ang lugadan sa nangyaring aksidente sa may pababang porsyon kan highway sa barangay Kimantong, Daraga, Albay. Sa inisyal na investigasyon kan Daraga PNP, nagluluwas na nawaran ng preno ang piglunadan kan mga ining truck na may kargang kopra asin ipigbangga na sana kan driver ang lunadan sa raning poste asin konkretong kudal. Nung pagkaabot digdi sa parte sa seminaryo, nasense din na nawaraan ni Nicky Prino kay Guaki mechanical failure na kung saan na 150 to 100 meters away duman sa kung saan nakabangga ining truck, naglukso na sa mga painante. Mayo man ibang nadanyaran o nakulugan sa nasabing insidente. Mala naputol nga no 16 mm. So sarong posting nakabitang kang kuyan kan gate matunda pero so pinakang structure talaga Pero itong posting ito pila nang suminampa man dyan na kuyan na 10-wheeler man. Ngunyan sa naputol, talagang grabe so impact ngunyan. Pakiolay man ni Engineer Lorena sa DPWH, lagan ning signages asin mantamang proteksyon ang mga residensya sa lugar, nga ning maibitaran man na madanyaran kan mga aksidente sa tinampo. Sa presente, nagpaparahay pa sa ospital ang tulong lunad kan truck, manta nakikipag-koordinar pa ang pulisya sa may sadiri kan truck para sa danyos perwisyo. Ini si Chris Novelo, Balitang Bicolandia. 12 oras na pagkawara kan kuryente mae-eksperyensya sa pirang lugar sa Camarines Sur sa maabot na Oktubre 7 kasabay kan gigibuhon na preventive maintenance kan NGCP. Pirang lugar na sakop kan Casureco 4, apat na aldaw man na mawawa ranin kuryente ngunya na Oktubre. Uya ang report ni Jessica Calinog. Sa maabot na Oktubre 7, Sabado, ang bilog na Naga City asin pagtaraid na banwaan na sakop kan Casureco 1 asin Casureco 2, mawawa ranin kuryente poon alas 6 nin aga hasta alas 6 nin banggi. Sigun sa National Grid Corporation of the Philippines, katakod inikan sa indang preventive and corrective maintenance sa mga ekipahe asin transmission line na haloy nang napopostponed o day nadadagos huli sa mga request kan pirang konsumidor na i-reschedule ini. Nakaresibe man subuot nin request ang NGCP gikan sa COMELEC na daimo na idagos ang power outage sa Sabado, alagad for approval pa inikan sa indang district head. Sana nga ni idaadaiman ini madagos sigun sa graphic artist na si Chano. Takun madagos ang 12 oras na power outage na ini, mapipiritan sindang magsaranin amay sa Sabado, dawa pa may generator man sinda. Day dapat po talaga ma'am. Lugi man po kaya mahal ang gas tapos madiklom sa kamainiton po bangon yan. Lunes nin banggikan bigla man mawara ang supply nin kuryente sa porsyon kan Naga City, Milaor, Minalabak asin Pili. Sigun sa Casureco 2, huli ini sa automatic load dropping kan NGCP. Usually na-experiencehan ta po ini during summer season o si init kang panahon or nagkakaigwa kita ning hababang supply kang kuryente. Bako lang hindi sa Camarines or bako lang sa Casureco kundi sa enterong Luzon po. Kaya nagkakaigwa kita ning mga biglaan na pagwara, mayong prior na abiso sa satuyang mga member consumer owners. Padagos man napig-imbestigaran kan NGCP ang pinakakausa kan nasambit na load dropping.
Tulong magkakasunod na aldaw man na mawawa ranin supply nin kuryente sa pirang lugar na sakop kan Casureco 4, partikularmente sa Banwaan nin Guwa asin Lagunoy. Nagpuunan power outage kasuod ma asin madurar ini hasta Oktubre 4 pun alas 8:30 nin aga hasta alas 5 nin hapon. Sa mga panahon na ini, papakarayo na ang linya kan kuryente na maging 3-phase hali sa single-phase sana. Because of the increased numbers of our consumidores, yan po sabi sa nasabing lugar, kinakaipuhan na po, magkaipuhan na yung sufficient supply ng kuryente. Ini na po ang answer, duman po sabi sa mga low voltage na po ang linya ng kuryente. En kasong mas amay na matapos ang pag-irahay sa mga apektadong linya, mas amay man na maibabalik ang supply kan kuryente sa mga apektadong lugar. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga makabagong teknolohiya sa pag-uuma, tampok sa ginibong exhibit kan DA. Drone na ginagamit sa pag-uma, mas maut pang maipabisto sa iba pang paraoma sa rehiyon. Uyan report ni Jessica Kalinog. Tampok sa exhibit na ini kan Department of Agriculture sa pakikipagtabangan kan sarong business group ang mga makabagong teknolohiya sa pag-uuma. Siring na sanakan drone na ini na pigagamit na kan pirang paraoma sa rehiyon sa pag-spray nin fertilizer sa saindang mga umahan. Ang benefits kay NIO is para ma-fast track yung activity sa farming. So in less than 7 to 10 minutes tapos agad yung spraying method. Imbes na ang nakatuodang maghapon na pag-spray sa uma, pirang minuto na sanaan kaipuhan. Tapos tulos ang pagsabwag nin abono sa mga umahan. And aside from the drone, ina-adapt na rin nila yung technology na sa fertilization. Gumagamit na sila ng mga liquid fertilizer na hindi nakakasira sa lupa. Nakakatabang man subuot ini nganing makatipid ang sarong paraoma sa manpower. Sa ngunyan, pwede subuot na marentahan ang sa indang drone kan mga paraoma sa abot kayang kantidad. Ang mga siring na inobasyon sa agrikultura ikinakaugmaman kan mga otoridad. Ninhuli ta pagpapahiling subuot ininin optimismo na purbaran ang makabagong teknolohiya sa agrikultura. There would never be selling and promoting of products without the backup of agriculture. They can never process products without the raw materials being produced by our farmers. Formal nang nagtapos ang tulong aldaw na exhibit na ginibo sa sarong mall sa syudad ni Naga. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 83 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man-ibaybang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan, ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dolovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.